Ngayong 2025, kamustahin naman natin ang Skygo Lance 150. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Ngayon June 27, 2025, napansin ko dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna po ha. Meron silang available na Skygo Lance 150. Ganun pa rin po ang available na kulay sa kanya. Meron po ritong black gold. Bali matte black po siya na may kasamang mga ilang gold na kulay. And then yung isa pong kulay na available pa yung white naman at saka combined din po sa kulay gold. At dahil nga po sa ganda ng specs at looks ng Honda Click 160, maraming na-inspired sa kanya. Isa na nga po ang Skygo Lance 150. Pati po yung Euromotor Samurai 155 kung maalala nyo, di ba? Kamukha rin siya. At may isa pa po, yung hindi ko pa na-review, yung Motoforce Evo 170. Ganito rin po ang looks nun. Anyway, hindi na po issue yung panggagaya sa looks, di ba? Ang importante, maganda yung specs at saka yung presyo. Affordable naman. Wala naman pong nabago sa looks niya. Ito pa rin po yung unang labas niya siguro 2 years ago. Wala siyang mga decals. Dito lang sa tabi, meron siyang sticker po ng Skygo. Naka-hologram po yung kanyang brand ni Skygo. Kaya ang astig ng datingan. Para siyang salamin, di ba? Then dito po sa kanyang emblem sa side profile, naka-emboss po siya na may pagka-chrome din po yan. And then malinis din. Bali talagang yung letra lang niya na large at then sa displacement na 150cc. Kaya ang linis na tignan. Yun nga lang po mga ka-riders, pure po siya na matte black. Sana nahaluan pa ng medyo glossy, di ba? Then nagustuhan ko po dito sa gitna niya. Meron siyang visor na black. Basta kadagdag forma sa kanyang mukha. At panalo rin pagdating sa kanyang mga lighting system. Kita nyo, nakayuko yung direction ng kanyang headlight, kaya hindi tayo masisilaw dito po sa Skygo Lance 150. Then syempre split type na po siya, full LED po yan mga riders ha. Tapos yung pwestuhan po ng DRL panalo rin. Meron na siya ditong kilay. At dito sa taas, sa tabi ng turning signals, meron pa rin po siyang DRL. At ang ganda rin ng pwesto ng kanyang turning signals, mataas, di ba? At saka naka-vertical. Kitang-kita dahil LED po yan. Dito naman po sa kanyang tail light, maganda yung pwesto, mataas din. Kasama na po yung kanyang tail light stoplight. Nakabukod naman po yung kanyang turning signals na non-flexible naman po. All LED po yan. Hanggang sa kanyang fender, mga riders, oh, matte black din siya. Kaya talagang black is black. Dito po sa Lance 150. Then sa tire size po niya, dito sa front, nasa 100 by 80 by 14. Tubeless na po siya. And then 1-inch tire po yung kanyang brand. Mag wheels, wala na rin siyang decals na kasama. Basta matte black lang siya. Then sa kanya pong preno, panalo na rin. Dahil naka single disc na meron pong dual piston caliper dito sa front. And then telescopic fork na front suspension. Then sakto lang yung size ng kanyang gulong dito po sa rear, 120 by 70 by 14. Hindi na natin kailangan magpalaki dahil bulky na po ang kanyang look dito sa rear. Naka single disc na meron pong single piston caliper dito sa kanyang rear brake. And then hindi na natin kailangan bumili ng tire hugger, meron na po siyang kasama. Kaya less gastos, lalo ngayon tag-ulan. Pagdating naman po sa kanyang stock na muffler, maganda po yung kanyang sporty na naka-upright para ngayong tag-ulan, pwede natin siyang isabak. Pero siyempre, yung hindi naman kataasan, di ba? Protected po siya ng hard plastic na heat guard. Hanggang dito po sa tip, naka-allen bolt po siya na metal. Yun lang mga riders, single-sided shock pa rin po sa rear suspension. Sana magkaroon na ng twin shock, di ba, sa mga susunod na version.
And then wala pong kickstarter itong Skygo Lance. Pero nagustuhan ko po yung kanyang crankcase cover. Kaya meron na siya rito branding Skygo at saka NVD. Dito naman po sa side stand, meron po itong kill switch sensor. And then medyo mataas po yung kanyang center stand at mataba ang bakal. Kaya mas maganda po pag magpapark tayo, lagi center stand para stable. 120 ml po ang kanyang gear oil capacity at nasa 1 liter naman po ang kanyang engine oil. At nga pala sa braking system po, hindi po siya naka ABS or CBS mga riders, basta naka disc po sa rear at front. And then dito po sa pillion footrest, maganda, matibay, aluminum ang ginamit. Hindi siya lumalawlaw mga riders, so tama-tama lang yung kanyang pagkakahulma. And then importante sa isang scooter, syempre yung kanyang gulay board. Dito po sa gulay board ng Lance, mapapansin nyo, wala siyang matting pero magaspang naman. Pero mas maganda lagyan po ito ng matting kasi hindi siya kagaspangan, no? Lalo ngayon tag-ulan, pwede tayong dumulas. And then nasa gitna po yung pwesto ng kanyang battery. And then pagdating sa grab bar, kulay din po ng kanyang body, matte black. Napansin ko lang medyo mababa siya, di ba? Pero saktuhan lang yung ating kamay. Mas maganda sana medyo tinaas pa, ginawang mas solid, di ba? Kumbaga makakapal para hawakan, then may rubber para komportable yung ating angkas. And then sa kanyang upuan, kahit hindi siya camelback type mga riders, maganda yung tabas, mataas dito sa bandang rider seat. Kaya magiging komportable po tayo dito. At isa pa, malambot naman yung kanyang foam. Parehas po. And then makapal yung kanyang seat cover, magaspang naman, hindi tayo dudulas. Although one tone lang siya, okay lang, at meron naman siya ritong double stitch sa panabi. At hindi siya kalaparan mga riders, so tama-tama lang sa hulma ng ating puwitan at hita. Okay, sa kanya pong U-box, mag-check tayo kung magpipit ba dito ang helmet kahit yung half face. Sukat natin ha. Quarter face pala to. Mukhang alanganin mga riders. Hindi po pwede. Hindi pwede ang quarter face. Siguro yung mga nutshell na helmet lang. Hindi po siya talaga nakahulma para sa helmet. Anyway, pwede tayo magkabit po ng top box bracket. Papalitan po natin itong kanyang grab bar para makapaglagay tayo ng top box. Dahil hindi po talaga pwede dito. Pero marami pa rin po tayong may ilalagay dito sa U-box niya. And then dito na rin po nakapwesto yung kanyang coolant. Pag magre-refill po tayo ng coolant, tama-tama, madali lang. Hindi na tayo uupo. Then yung pang kanyang fuel tank na andito sa ilalim din ng upuan. Meron po itong 7 liters na fuel tank capacity. At ang fuel consumption po niya nasa 38 to 42 kilometers per 1 liter. So depende pa rin po sa klase ng pagpapatakbo natin, mga kalsadang dinadaanan, at sa bigat nating mga nakasakay. And then sa top speed naman po, manufacturer's claim, napansin natin, medyo mababa lang siya, 88.5 kilometers per hour. Pero siyempre, nagiging safe lang po yung manufacturer. Pero kaya po nito, sa tingin ko hanggang 100 kilometers per hour dahil 150cc naman po ito. Bago tayo magpatuloy mga ka-riders, i-update ko na po kayo sa kanyang presyo as of June 27, 2025. Ganun pa rin po yung kanyang suggested retail price, 97,000. And then kung installment po natin kukunin, magda-down po tayo ng 5,000 pesos. Bumaba po siya ng konti mga riders, siguro mga hundreds lang dun sa naunang mga presyo niya. Sa 36 months po na hulog, 4,113 monthly. Sa 30 months po, 4,586. Sa 24 months, 5,308. Sa 18 months naman po, 6,503. At sa 12 months naman po ay 8,713. And then meron po silang rebate na 200 pesos. Dito po to mga riders sa Skygo Santa Cruz, Laguna. And then isunod na po natin yung kanyang full digital na instrument panel. Hanep, ang ganda ng kulay talaga ng pagka-gold dito. Tumerno dito sa side. Okay, dito naman po, bali maliit lang yung kanyang LCD screen. Tama-tama naman, hindi ito aagaw ng focus natin sa pagmamaneho. And then color din po to, syempre, full digital na. Meron po siyang dalawang button dito sa baba. And then pagdating sa switches and button, yung mga kailangan lang talaga natin. Kahit wala siyang hazard lamp mga riders, okay lang. Hindi naman natin talaga kailangan ng hazard lamp. Okay, dito po sa right side, nandito po yung kanyang
idling stop. Kung gusto nyo po makatipid ng gasolina, lalo't natatraffic tayo, kung sana po magsha-shutdown ng ating engine kapag naka-activate po ito. And then kung i-start, wala na tayo kailangan pindutin pa. O isang piga sa throttle, start na agad siya. And then nandito yung gusto ko, syempre yung switch ng headlight at DRL. Pwede tayo magpatakbo ng nakapatay lahat ng ilaw kapag umaga para makatipid na rin sa battery. And then electric starter, push button. At dito sa kabila, meron siyang passing light mga ka-riders. So, malaking pagtulong po to, lalo na magbibigay tayo ng signal sa ating mga kasalubong pag overtake. High beam, low beam sign. Nasa gitna po yung kanyang horn at pinakailalim yung kanyang turning signals. At syempre, hindi na rin pahuhuli ang Skyglance 150. Sa kanya pong ignition system, naka-smart keyless na rin po siya. And then, ayan po yung kanyang knob. At ang maganda rito, meron siyang stick key para in case na malobat po yung ating remote, makakapagpatakbo pa rin po tayo. Ayan, nandito po sa knob yung kanyang susian. Okay, ito po yung kanyang remote. Kakaiba, maganda, parang pang kotse, di ba? Meron po siyang tatlong button, lock and unlock, at saka yung kanyang locator. Yan yung kanya pong physical key or stick key na nandito sa loob. Hindi natin pansin eh, meron po siyang button dito. Pipindutin lang po ito para makuha natin. Ayan. Okay na, solid yung kanyang medyo mabigat. Hindi katulad ng iba, parang laruan lang, di ba, magaan. So ito, meron siyang weight para hindi natin mami-misplace basta-basta. Yun, di ba? O yun, meron siya. May battery siya. Okay, ang ganda ng kanyang digital panel, di ba? Very colorful. Okay, sa gitna, siyempre yung kanyang speedometer. Then dito po sa left side, yung kanya pong fuel indicator. Then dito yung kanya pong temperature, low and high. Odometer, ayan, 21 kilometers na po siya. Then meron din po siyang clock dito sa baba. Ang ganda ng backlight niya dito, di ba? Itong kulay blue sa kanyang knob. Para paggabi, kitang-kita natin. Check natin yung kanyang DRL, nakapatay eh. Kahit medyo maliwanag ang tingkad niya, oh. Yan lang po ang nakabukas pag umaga. Kaya daytime running light. Pwede tayong hindi mag-headlight kapag umaga. Gabi na lang para less consumption sa battery. Ganda, ganda ng forma niya, di ba? Meron na siyang kilay, meron pa siyang sungay. And then check natin yung kanyang headlight, ha. Yung lakas. Bali yung low beam po niya ay naandito sa gitna. And then kapag mag-high beam tayo, nandito naman sa magkabilang dulo yung kanyang high beam. Then kapag passing light, check natin kung magpa-passing light siya kung naka-high beam, ha. Okay, wala po siyang passing light kapag naka-high beam. I-off muna natin saka tayo mag-passing light dahil ang magbiblink po yung kanya din pang high beam na ilaw. Ayan, napaka-importante po niyang passing light kaysa doon po sa hazard lamp. Then check natin yung kanyang horn. Ayan. Lakas ng kanyang horn, mga riders. And then sa kanya naman tail light, para siyang letter X dito sa puwitan, no? Kita. At kapag magle-left turn, ayan, sa medyo baba ang kanyang turning signals. At kapag may preno, ayan, titingkad lang yung kanyang tail light. Ayan yung kanyang stop light, mahaba din. Kaya kitang-kita. Check natin kung okay ba yung kanyang tunog ng muffler. Swabe mga riders yung tunog. Hindi siya maligas-gas, hindi makalansing. Napaka-brusko. Then napansin ko lang ha, parang delayed yung kanyang RPM, ha. Check natin, ha. Ito po yung kanyang RPM, eh. Bago siya umarangkada, siguro 2 or 2.5 RPM. Napansin ko kasi matagal umikot yung kanyang gulong sa rear. Check nyo, ha. Anyway, malaking bagay din naman yung merong delay sa RPM para sa safeness na rin natin, lalo na may angkas tayong bata sa harapan.
Hindi tayo basta-basta iigtad pag biglang napabigas sa throttle, di ba? Then meron siyang dalawang pocket, left and right. Malalim pareho mga riders. Dito sa right, open siya. Dito naman po sa left side, meron siyang cover. Ayan, ang lalim oh. At nandito po sa loob yung kanyang USB ready na charging port. So no problem pag mag-charge tayo kahit umuulan. At mabilis ang ating takbo, hindi basta-basta mahuhulog ang ating cellphone. Kasya ba? O, kasyang-kasya mga riders. Oh. Luwag pa. Pero kahit mga dalawang cellphone, pasok. Meron po maximum power ang Lance 115 na 12 horsepower at 8,500 RPM and 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injected po sa kanyang fuel supply system. 150cc displacement. Nasa 125 kilos po ang kanyang curb weight. Sa height ko po na 5'8", tamang-tama na po ang ground clearance niya, nasa 135mm. At sa seat height naman po niya, nasa 778mm. Nga pala, bago natin sukatin, check natin kung talaga bang merong kill switch sensor yung kanyang side stand. Ayan na, naka-start po yung kanyang makina. Maingay lang sa labas. Ayan, namatay na mga riders. So legit, meron po siyang kill switch sensor sa kanyang side stand. Tamang-tama lang yung kanyang forma kapag naka-side stand. Okay, abot-abot natin mga riders. Oh. Okay, para sa mga average height ng Pinoy riders, magugustuhan nyo po ang seat height nito. Kahit 778 siya, okay lang. Malambot pa naman, no? Tapos, abot na abot natin. Tamang-tama po sa atin yung kanyang ground clearance na nasa 135mm. At ang lapad ng kanyang floorboard, napansin ko, hanggang dito sa kanyang bearing sa harap. Ano, level, halos sumobra pa. Yung iba kasi halos lumabas na yung hita o yung tuhod. So dito, kahit hindi tayong masyadong nakapiki, okay lang, medyo buka. Oops, diba? Saktuhan lang. Hindi natin kailangan bumuka. Huwag tayong bubuka mga riders. Kahit meron siyang pocket, hindi naman dikit sa ating tuhod. Meron pa siyang mga, siguro mga 5 inches or 6 inches na clearance. Then sa turning radius, hindi naman tayo ipit. Sakto lang din. Meron pang mga 1.5 inch na distansya sa ating kita. Kaya all in all, komportable siya mga riders ha. Hindi man siya masyadong naka-upright, pero parang naka-upright na rin kasi hindi ko tayo pasubsubo. Tapos hindi unat yung ating mga braso. Kahit medyo may kaisiyan yung braso natin, tamang-tama lang, komportable. Sunod natin yung kanyang shock. Yun lang nga, hindi ako masyadong nalalambutan sa shock niya. Pero okay lang din naman dahil malambot po yung kanyang upuan. Siguro one time sana matest natin to. Dadaan natin sa hump saka sa lubak-lubak. And then sakto lang din sa kanyang side mirror. Hindi mahaba yung kanyang stem itong kanyang tangkay. Tama-tama lang. Then malinaw yung kanyang salamin. Malapad kaya kitang-kita natin yung ating rear view. Ayan. Kung nabibitin kayo, pwede pa tayo maglagay ng blind spot mirror, di ba? Para mas malawak ang sakop. Maglangay dirita angay mo sakay siguradong makasabay iskay ko ang pilia patok ini sa masa di na mabalaka kay kompleto ni sa pyesa affordable kaayo ang gaabag sa negosyo di ta mapermisyon iskay ko sulit kaayo tipid sa gasolina di makabuslot sa bulsa di permi pahina iskay ko nasulayan na iskay ko ang motorsiklo kay sigurado garantisado diri sa sky ko ang motorsiklo kay sigurado garantisado kung sa pag imong gihulat kini kay puso muhunat basta sky go ang tatakos
sa mga sikat. Nindot ka ayo drivan, pwede siya ipang chicks. Nindot ka ayo sakyan, dami pa sa imuhang ex. Mas klase lang ang forma na ay pwede pa masada. Laylay o itsura, solido ang mga pyesa. Daghan mga nibilib, tungod sa kaanindot. Daghan po dang lipitik, tungod sa pagkahawot. Diri si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. 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 Diri si Skygo, natabay di nataangay, maglangay diri taangay, musakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patok kini sa masa. Di ta mabalaka, kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo, ang gaabag sa negosyo. Di ta mapuwisyo, Skygo solid kaayo, tipid sa gasolina.